Pero sir, sabi niya, nag-meeting daw kayo nung nagpunta siya dito. Ano yung napag-usapan niyo, sir? Nag-meeting daw kayong dalawa. Pumunta sa opisina. Ano to? Pero ngayon naawa ako sa kanya. Dahil lahat-lahat na ginawa ko na lahat-lahat. Pagkatapos, ngayon tanggalin lang niyo ako ng... We all know na nagkaroon po sila ng issues between NAPOLCOM and General Torre. But what really convinced the president to remove him? Maliwanag. At eto na nga mga kababayan, Master Judea, nagbabalik na naman. Kumusta po kayo? At ang pag-uusapan natin sa video na ito, Nicolas Torre nagsalita na at inilahad ang posibleng dahilan ng kanyang pagkakasibak sa pwesto. Yun. At ito ang pinakamalupit mga kababayan. Torre, binisita at kinausap si Senator Bato de la Rosa sa kanyang opisina. Samantala mga kababayan, ayon sa isang bubuit, nag-impake na daw di umano kagabi si General Torre at ang kanyang pamilya para umalis na sa White House ng Krame. Pero ang tanong, ano kaya ang payo ni Senator Bato de la Rosa kay General Torre? At eto mga kababayan, isang mabigat na misyon ang ibibigay o iaatang kay General Torre. At kung ano yon, pag-uusapan po natin yan mga kababayan pagkatapos lang nito. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At syempre, magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga kababayan nating OFW, mga immigrants sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang araw po sa inyong lahat. And of course, Master Judea, ang inyong lingkod, nagbabalik na naman po para pag-usapan ang mahalagang bagay na nangyayari sa ating kapaligiran, nangyayari sa ating lipunan. But huwag kakalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. And thank you very much doon sa mga nagko-comment, nag-share at nagla-like ng ating mga video dito sa ating channel. So, eto na nga mga kababayan na medyo late na yung kanilang damage control. Nang pumutok ang balita at ito ay sa pagkakatanggal kay General Torre, mga kababayan, ay nagkumahog ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos kung ano ang gagawin nilang pamatay-sunog, kung ano yung damage control na pwede nilang gawin para hindi masyadong masaktan si General Torre. Dahil alam naman natin na nasaktan itong si General Torre dahil hindi nga umattend, di ba? Hindi nga umattend ng turnover ceremony, so ibig sabihin ay talagang dinamdam niya itong pangyayari. At sa atin nga, ito na ba yung sinasabing pagbabalik ng karma? Oo. Ito na ba ang sinasabing pagbabalik ng karma? Okay. Pero alam nyo mga kababayan, this is more than a karma. Malalim po ito. Malalim po ang pinanggagalingan po nito na hanggang ngayon, hindi pa natin matansya kung ano ang nangyayari. Pero ang maliwanag po dito mga kababayan ay merong nangyaring gusot between Torre, NAPOLCOM or sa pamumuno ni Rimulya kung maaalala nyo yung turf war na sinasabi nila. At ngayon nga, mga kababayan, na na-realize nila how bad it is for Torre, ay medyo nagkakaroon sila ng tinatawag nating diversion or tinatawag nating damage control kung saan meron daw pwesto na iaatang itong gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos kay General Torre. Oo. So, yun po. Pero, the fact, sa nakikita natin mga sitwasyon at mga galaw, lalo-lalo ng General Torre, talagang nasaktan po siya. Nasaktan po talaga siya dito, which is, deserve naman niya yun. Kasi, sa mga pinagagawa niya dati. Demotion ito mga kababayan, kasi from PNP chief, wala nang iba na mataas na posisyon sa PNP chief kung ikaw ay isang pulis. Maliban na lang kung ikaw ang DILG secretary o ikaw ang director ng NAPOLCOM, of course, you have a say. So, yung dinemote ni Torre, mga kababayan, na si Nartates, ay siyang naging PNP chief ngayon, kapalit niya. So, ibig sabihin, sa nangyayaring ito, etong nangyayaring ito ay kontra sa kagustuhan ni General Torre. Okay?
So now tell me, ito ba ay palabas, kasabwat si Torre o isang taktika ng Marcos administration para maghugas kamay sa mga sa mga kamalian na nagawa ni Torre? So, ngayon, mga kababayan, hindi pa natin alam, wala pa tayong katiyakan kung ano talagang posisyon o ano ang magiging papel or misyon ni General Torre sa sinasabing mabigat na iaatang na posisyon sa balikat ni General Torre. Pero ang problema kasi dito, inilaglag ba nila si Torre? O kasama si Torre sa mga plano nila? Kasi sa nakikita natin, hindi nagsasalita si Torre. Parang malungkot siya at tipid na tipid po yung kanyang mga sinasabi, mga salita. Kasi napakalaking kahihiyan po ito kay Torre at sa kanyang pamilya. Biruin mo, PNP chief ka, nasilat ka pa. PNP chief ka na, nasilat pa. So ginawa mong lahat ng gusto nilang ipagawa sa iyo, pero wala, inilaglag ka pa rin. So of course, may mga dahilan naman, and I don't know if they are true to themselves doon sa mga dahilan na binibitawan nila. So, ang nangyari kasi dito, mga kababayan, wala man lang formal na turnover. Paglabas ng dokumento na relief, itong si General Torre, sabay naman nag-oath-taking agad ang kapalit niya na walang iba kundi si Nartate. So, hindi natin ito ginagawa ng issue. Nakita lang natin yung mga events, napakabilis na pangyayari. So, planado po talaga. Alam nyo, mahirap itong sitwasyon ngayon ni Torre. No? Napakahirap. Sigurado, magulo utak niya. Kasi napakabilis ng pangyayari at sigurado hindi niya alam ngayon kung sino ang pagkakatiwalaan niya. At alam niya no? Alam niya kung sino ang lalapitan. Alam niya Siyempre, yung makaka-relate doon sa problema niya, yung makakatulong sa pinagdadaanan niya, siyempre, yung mga taong police or more naging PNP chief katulad ni Senator Bato de la Rosa. At ito na nga, lumapit daw po siya kay Senator Bato de la Rosa. Sir, deserve ba nito rin naman sila? Well, as I've said, expected na yan. Expected yan sa serbisyo. You can be relieved anytime. Habang functus officio. You are good while the need exists. Pero sir, sabi niya, nag-meeting daw kayo nung nagpunta siya dito. Ano yung You're good while the need exists. Okay? Kung kinakailangan ka, pananatili ka sa pwesto mo, pero pag hindi ka na kailangan, ay ibabalibag ka na parang basahan. Although hindi natin alam kung kailan sila nagkita, it's before ba mangyari ito, na pagkaka-relieve sa kanya, kay Torre, tsaka sila nagkita ni Senator Bato de la Rosa, or after ng pagkaka-relieve sa kanya. Pero it doesn't matter. Pero ang importante kasi dito, nagbigay ng payo or si Senator Bato de la Rosa kay Torre na sa akin ay nagkakaroon sila ng personal connection bilang isang dating mga pulis at pareho na naging PNP chief. Pero tingin ko talaga nangumpisal si Torre kay Senator Bato de la Rosa. We don't know, no? Pero we'll see, in the future. Abang-abang lang tayo. While the need exists. Pero sir, sabi niya, nag-meeting daw kayo nung nagpunta siya dito. Ano yung napag-usapan niyo, sir? Nag-meeting daw kayong dalawa. Pumunta sa opisina. Ano po yung sinabi niya, sir? I just give him my piece of advice as former chief PNP. Di ba? So nagbigay si Senator Bato de la Rosa ng piece of advice dito kay General Torre. So, i-analyze try to analyze it, pagganahin po natin ng konti. Kahit konti lang, yung ating mga brain cells. So, binigyan ng unsolicited advice or payong kaibigan ni Senator Bato na dating PNP chief yung kasalukuyan or natinanggal na PNP chief. So, there's a personal contact there. Di ba? So, sana, para ito kay Torre, sana noon pa lang nakinig ka na kay Senator Bato de la Rosa. Nung kinakausap ka ni Senator Bato de la Rosa doon sa gate ng KOJC during the KOJC siege. Nakikiusap sa iyo si Senator Bato de la Rosa na umalis na kayo sa compound dahil may TRO po. May TRO na yung korte at hindi naman siya nakinig. So nakakatawa lang na hindi ka dati nakinig sa isang tao na yan tapos ngayon na nagkakaroon ka ng problema, kinakausap mo at humingi ka ng payo, yung dating hindi dating tao na hindi mo pinakinggan, na dating PNP chief, hindi ka nakinig. At dinig na dinig ko po yung pag-uusap nila ni Senator Bato at ni General Torre dahil nandun ako mismo Nandun ako mismo sa harapan nila at ako nagbibideo po ako ng time na yun. Narinig ko kung paano kinausap ni Senator Bato,
na lisanin nyo na ang lugar na ito dahil may TRO galing sa korte, pero hindi talaga nakinig si General Torre. At pinanindigan niya, ano talaga yung utos sa kanya. Di ba? So alam nyo, buti professional itong si Senator Bato de la Rosa. Hindi siya name-personal. Ha? Hindi siya name-personal tulad ng mga ibang politiko na pag hindi ka kaalyado at may nagawa kang kalokohan sa kanila or may nagawa ka na hindi nila nagustuhan, pupolitikahin ka na nila. Pero si Senator Bato ibang-iba kaya bumibilib din ako sa tao na ito. At sa tingin nyo, ano yung napag-usapan nila? Kasi kinonfirma kinonfirma ni Torre na nag-uusap sila. Kasi Senator Bato, we actually talked sa office niya kanina. Napakahaba at napakarami na kami mga pinag-usapan. So napakahaba daw mga kababayan. Hindi chismis. Nagkita po talaga sila sa opisina ni Senator Bato de la Rosa. Pero tuloy. Pero ano ang dahilan niyan? Ano ang dahilan niyan? Yun ang hindi natin alam. Siguro trabaho, connected sa mga trabaho nila bilang senador at bilang PNP chief. Pero ang sabi ni Senator Bato, nagbigay siya ng advice. So ibig sabihin lang niyan, it's either nang hingi ng payo si Torre kay Senator Bato de la Rosa or straight na nagbigay si Senator Bato de la Rosa ng payo kay Torre. Pero hindi naman magbibigay ang isang tao ng isang payo kung hindi maglalahad ng problema ang isang tao, 'di ba? So, kung trabaho man 'yan, wala tayong hindi natin alam, trabaho nila 'yon. Pero so ibig sabihin, nanghingi ng payo si Torre. If you're going to read between the lines, mga kababayan, there was a personal connection, there was a personal talk. At ano kaya ang sinabi ni Torre kay Senator Bato de la Rosa? So naaalala ko dati na sinabi ni Torre na alam niyang nasa panganib ang buhay niya nung tanggapin niya ang misyon na pagbabalasubas, pangmawalang hiya sa KOJC. Sinabi niya yun dati. Hindi ko lang matandaan kung ano yung eksaktong word na sinabi niya. Pero ang sabi niya doon, handa siya na kung ano man na maging consequences doon sa ginagawa niya, handa siya. So, nangumpisal kaya si Torre kay Senator Bato de la Rosa? Tulad ng sinasabi ng iba na pag may nangyari sa akin, si ganito, si ganyan ang may kasalanan. So, we don't know. We don't know, mga kababayan. So, eto, panoorin po natin to. Dire-diretso na natin. I have to be clear about it. Galit ako sa kanya, sa ginawa niya kay Pastor Apollo Kibuloy at kay President Duterte. Pero ngayon naawa ako sa kanya dahil after nung ginawa niya lahat-lahat, binigyan siya ng posisyon, tapos sinibak lang rin siya. Galit ako na naawa ako sa kanya. Because I've been there. What if ako ang nandyan, nakaupo at sinunod ko lahat ng orders ng nagbibigay ng orders sa akin. Lahat-lahat na ginawa ko. Kahit na bordering to illegal acts, unconstitutional acts, questionable acts. Ginawa ko na lahat-lahat. Pagkatapos, ngayon, tanggalin lang niyo ako ng unceremoniously. That's my opinion as a former chief NP. Ganun yun yung feeling ko. Unceremonial. So, ibig sabihin, hindi ganito dapat ang nangyayari. Dapat magkakaroon ng turnover. Pero wala napakabilis ng pangyayari. At eto, if you're going to analyze it, if you're going to read between the lines, alam ni Senator Bato ang nangyayari. Alam ni Senator Bato ang nangyayari at nagbibigay siya ng mga kataga na ginawa mo ng lahat na kung saan lumalabag ka na sa batas pero sisipakin ka pa rin. Di ba? So, siguro naman, yung mga bagay na pag-usapan nila yan. Grabe, no? Parang binusog ka muna ng binusog, tapos uutusan ka, binusog ka ng binusog, uutusan ka, sakmalin mo yan. So ngayon, natapos na ang mission mo, ilalaglag ka na. Kawawa dito, mga kababayan, si General Torre, pero buti nga sa kanya. Grabe ito, no? Galit na galit tayo, galit tayo kay Torre, galit tayo kay Torre, pero tama si Senator Bato Tama si Senator Bato de la Rosa, nakakaawa siya ngayon sa pinagdadaanan niya. So sa salita ni Senator Bato na nakakaawa siya, talagang masilimuo talaga pinagdadaanan ni Torre ngayon. Wala tayong magagawa. Si Torre naman ang nagdala sa sarili niya sa ganyang sitwasyon. Hindi naman si Senator Bato, hindi naman tayo. Sarili niyang desisyon niya na kailangan niyang malusutan. So, halatang masama ang loob ni Torre, mga kababayan. Kasi 5 beses daw siya tinatawagan ng kanyang bossing, pero hindi niya sinasagot. Pero, may tipid na paramdam si Torre. Ito po yun.
Nagpasalamat si dating PNP Chief Police General Nicolas Torre III sa suporta ng publiko. Sa kanyang verified Facebook account, ibinahagi ni Torre ang post ng isang Facebook page na nakasaad na sa bawat laban sa ringman o sa serbisyo, ang tagumpay ay laging para sa taong bayan. Ang lakas at tapang ni Chief Torre ay para sa kapakanan ng bawat Pilipino dahil ang tunay na tagumpay ay ang patuloy na paglilingkod sa bayan. Nako. So, ayun, nagpasalamat siya mga kababayan sa kanyang Facebook page or Facebook account na hindi ko na makita. Na-block na agad na ata ako. Oh, hindi ko talaga makita yung kahit anong hanap ko. Hindi ko makita yung kanyang Facebook account. Kasi dati nagko-comment ako doon, baka blinak na ako. Okay. So, masalimuot ito. Nilagyan niya ito ng caption na salamat po sa suporta nyo. Samantala, sinusubukan pa rin ng Super Radio DCWB na kunin ang pahayag ni Torre at kanyang saloobin sa palitan ng liderado sa PNP. Ang mga nakikisaw-saw, ang mga nagbibigay ng opinion. Oy! So, may mga nakikisaw-saw, mga kababayan. Oo. May mga nakikisaw-saw daw. Oo. So, yun po ay isang posibleng dahilan kung ng pagkakatanggal niya sa pwesto. Okay? May mga nakikisaw-saw ng mga personalidad. Hindi ko alam kung sino yun. Si Remulyo ba yun? O si Lucas Bersamin ba yun? Si Lisa Araneta ba yun? Hindi natin alam, mga kababayan. Hindi natin alam. Pero, meron talagang nangyayaring dito. Faction, sinabi na natin yan nung turf war pa lang di ba? So, hindi mo po pwedeng sabihin na walang gusot, walang kasi nagkaroon, binalita mismo yan sa mainstream media, na nagkakaroon ng turf war, at ito na nga, yung nangyari. Nasibak na siya sa pwesto. We welcome all of those. May mga statements nga lang na right now ay nakikita natin ay nakaka-damage more than nakakatulong sa ating organisasyon. And we're going to address that internally. We're going to resolve all of those through meaningful dialogues, bilateral dialogues, or tripartite dialogues with the people and agencies concerned in the next coming days. Nako, ayan na nga ang sinasabi natin, mga kababayan, narinig natin, may nakikisaw-saw. Ibig sabihin, may gusto talaga. Hindi lang natin alam kung sa loob ng ahensya, PNP, NAPOLCOM, or sa politika. So, malinaw, malinaw na malinaw mga kababayan kahit sa balita Kung papanoorin natin, manonood tayo ng mga balita. Ang pinag-ugatan nito ay yung pag-demote ni Torre kay Nartates at gusto itapon sa Mindanao na kinontra naman ng NAPOLCOM at ngayon, yung dinemote ni Torre, yung unang pumalit sa kanya. So, basahin nyo pangyayari. Basahin nyo lang yung mga pangyayari at malalaman mo agad ang kasagutan kung anong dahilan ng pagkakasibak niya ni Torre sa pwesto. At ayon mga kababayan sa source ng isang media, nag-evacuate na daw di umano si Torre sa Krame kagabi. Ito, basahin natin Ano ba nakalagay dito? Wait lang. Nag-evacuate daw Ito. Ito, so One News to One News. Ayan. Babasahin ko sa inyo. Ang nakalagay dito, Torre to leave Camp Crame tonight. Okay? So basahin natin. Ang sabi dito, the family of former Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III have begun packing their belongings at the White House inside Camp Crame after receiving official notice of his relief from post. According to a source, they had already been informed of the memorandum issued on August 25 and discussed plans to vacate the residence. It added that the decision from higher authorities left them only a day to prepare the move. Torres family will be leaving the official residence this evening. Grabe, no? Ang sakit nito, mga kababayan. Napakasakit nito na binigyan ka lang ng isang araw para hakutin ang mga gamit mo. So, dapat sana, bigyan ka ng isang linggo, para ma-vacate mo yung house, so yung White House. So, August 25 lang daw sila nag-discuss na lisanin ni Torre ang White House. Ang sakit nito, mga kababayan. What? Ang sakit niyan. So, ito na nga. Umalis na daw po diyan sa White House. Ayon dito sa One News. Diba? So, ito. Panoorin natin. Para po sa unang katanungan, Miss Maricel Halili. Okay. Si ano na pala to? Si Auntie Claire. Akala ko naisama ko yung video na pag-vacate ni Torre doon sa regarding sa pag-vacate ni Torre doon sa White House. But anyway, eto mga kababayan. Meron daw po na mabigat na trabaho na iaatang kay General Torre. Putya, mahirap to. Ito yun. B5.
Magandang umaga po, Yusek. Yusek, tungkol po kay General Torre, ano po yung posisyon na sinasabing pwedeng ialok ng Pangulo kay General Torre? Hindi pa po natin maisisiwalat ang detalye patungkol po dito. Pero confirm po na may inaalok pong posisyon. But may we know the reason or what convinced the President to relieve General Torre as PNP Chief? We all know na nagkaroon po sila ng issues between NAPOLCOM and General Torre. But what really convinced the President to remove him? Maliwanag lang po siguro ang pagkakasabi ni Secretary John Vic Rimulya kahapon at mayroon mga issues na hindi na pagkasunduan. Ilag na ilag itong mga to, no? Ilag na ilag sila na umadating sa punto na halos ayaw talaga nilang sabihin ang tunay na dahilan. Ha? Ang tunay na dahilan, kasi siguro natatakot din sila kay Torre, no? Natatakot din sila kay Torre kasi kahit paano si Torre maraming alam yan. Oo. At we just have to respect the wisdom of the President on this matter. Sorry, May just wisdom ba one yan? quick Para wala follow-up naman. po. Pero ganun po ba katindi yung naging issue? Because despite the things that were accomplished by General Torre, he led the arrest of former President Duterte, kay Pastor Quiboloy, and this messy transition could have been prevented if the position was announced first, the new position was announced first before he was relieved. So, what really happened? Huwag naman natin masabi nagkaroon ng messy transition because Messi na. Ayaw pang tanggapin eh. Kasi hindi nga nasunod yung tamang proseso ng transition. Dapat yun magkakaroon ng program, pero wala na eh. Pagka-receive, a day before, sinabihan yung pamilya na, oy, matatanggal ka na, i-relieve ka namin sa pwesto, i-vacate mo na yung White House, papalitan ka na namin. Tapos kinaumagahan, no? Oo, kinaumagahan, pag-resume ng office, nag-oath taking agad yung kapalit. So, I have nothing about Nartates. Pero kailangan talaga kasi na magkaroon ng PNP chief, no? So, sa pagkakataon na yon, there's a need to have a new PNP chief, tapos nag-oath taking. Pero, ang hindi natin maitatanggi dito na hindi nasunod o hindi nagkaroon ng maayos na transition, parang grabe. Oo, grabe yung pagpapahiya dito kay Torre, mga kababayan. Oo. Kausap naman po sila at alam po natin na naiintindihan ni General Torre kung ano yung naganap at nirerespeto rin po niya kung ano po yung naging desisyon ng Pangulo. Sorry ma'am, alam ko hanggang 2 questions lang. But quick follow-up, is it a cabinet position po yung i-offer kay General Torre? Ibibigay po namin na detalye kapag po naayos na po at nabigay na po ang pagsang-ayon ni General Torre. Nako po. Oo. So, naibigay na po ang pagsang-ayon ni General Torre. So, ibig sabihin mga kababayan, nagni-negotiate pa sila. It's either tatanggapin ni Torre o hindi. So, hindi natin alam. Pucha, baka arrest ang gagawin ni Torre kahit walang warrant of arrest. So, ano kaya, mga kababayan, yung sinasabi na iaatang na mabigat na trabaho na yan? Hindi tayo pwede magbigay ng opinion ngayon hanggat hindi natin alam kung anong posisyon ang inaalok sa kanya. Diba? So, baka dog style yan, Baka dog style yan. Dog style position or baka K9 unit, baka K9 unit kasi sabi ni Remulla, pitbull daw si Torre, di ba? Or baka naman ilalagay sa lung center. Sa lung center or kaya sa National Heart Center kasi alam niya kung nasaan yung heartbeat Oo, alam niya yung heartbeat pero hindi niya masusog. Hindi niya ma-pinpoint kung nasaan talaga yung heartbeat. Pero ang tanong, kakagat ba kaya si Torre sa alok ng Malacanang, di ba? Magpapalin lang pa ba si Torre sa mga pangako ng Malacanang, pangako nila? Oo. Magtitiwala pa ba si Torre kung alam niya na ikakapahamak niya, di ba? Kasi itong pagiging PNP chief niya, mga kababayan, napahamak siya dito. Ayun nga, 3 buwan lang, di ba? Oo, tigpay na sa pwesto. Oo. Kasi itong pagiging PNP chief, naniniwala ako na 100% ipinangako ito, mga kababayan. Dahil walang matinong tao o opisyal ng pulisya ang mambabalahura, ang mangwawalang hiya sa isang simbahan. At walang matinong pulis na magkakanulo ng kanyang kababayan ng Pilipino sa ibang bansa, katulad ng pagkakanulo ni Torre kay President Duterte doon sa Netherlands. So, wala pong gagawa noon na matinong tao. Kaya nga, sasabi ko, merong inaasahan na kapalit. At yun na nga, naging PNP chief. So now, napahiya siya at ang pamilya niya, kakagat pa ba siya sa pain ng mga tao na nagpahiya mismo sa kanya? Kasi ito, sa tono ng pananalita ni Claire Castro, talagang nililigawan nila si Torre.
para hindi siguro masyadong masaktan si Torre at hindi bumaliktad, syempre, aalukin niya ng magandang posisyon, di ba? Sabi, magandang posisyon na mas mabigat, di ba? So, kasi ako nakakasiguro ako na maraming alam si Torre na ikakasira ng administrasyon ni Marcos Jr. Pag bumaliktad yan, naku po, hindi natin alam. Oo. So, eto, meron pa dito isang bubuit, mga kababayan, at basahin po natin regarding dito sa iaatang na trabaho kay Torre. Okay? Pinaglaban. Ito ay statement po ito ni Claire Castro, ha. Babasahin ko lang. Hindi ko na naisama yung pangalan niya dyan kasi puno na. Oo. Ayon sa isang source. Ito ay nasa vlog naman ito ni Castro, ha. Pinaglaban ang pwesto ni General Torre pero may pagkakataong kailangang mag-decide. Oo. Sana si General Torre may ibibigay kasi sa kanyang pwesto na sana matanggap niya kasi yun talaga gustong ipagawa ng Pangulo. Mabigat ang posisyon, mabigat ang trabaho na mukhang siya ang makakapagtrabaho. Yun kasi ang nasa plano ng Pangulo. Hay! Damage control. Ngayon, sa tingin nila, parang hindi sinasagot eh. Di ba? Hindi sinasagot ni Torre yung mga tawag ng presidente o kung sino man na amo niya. Oo. Hindi sinasagot. So, ibig sabihin, talagang galit, may sama ng loob itong si Torre. At hindi umaten sa turnover ceremony. So, ibig sabihin, talagang may sama ng loob si Torre. Mukhang siya lang ang makakapagtrabaho yon kasi ang nasa plano ng Pangulo. Paulit-ulit, yun ang nasa plano ng Pangulo. Tatanggalin si Torre dyan sa pagka-PNP chief at ililipat doon sa posisyon na gusto daw sa ilagay ng Pangulo. Pero, bakit hindi ito nangyari noong lumabas? Bakit hindi ito nangyari noong lumabas? Or bakit hindi nila ito sinabi noong lumabas yung papeles na nire-relieve si Torre? So, naramdaman nila na galit si Torre. Baka mamaya may mag-leak. So, sabi pa, mabigat na trabaho na iaatang kay Torre. May isa ipapagawa kay Torre na mabigat. Hindi biro yung trabaho na iaatang sa kanya. Mabigat ang trabaho ng PNP chief, pero mas mabigat ang ibibigay sa kanya ng trabaho. Paulit-ulit, di ba? So now, mga kababayan, malupit ito eh. Kitang-kita mo. Anong ginawa? Anong napag-usapan natin kanina? Pinayuhan ni Senator Bato de la Rosa si General Torre about life. Kung ano ang pwede na maibahagi kay Torre bilang dating PNP chief. So now, hindi kaya nagkakaroon ng pagninilay-nilay si Torre ngayon dahil doon sa mga napag-usapan nila ni Senator Bato de la Rosa? Ano ba itong mga payo na ibinigay ni Senator Bato de la Rosa kay Torre na pupwedeng magbago sa mga gagawing future decision ni General Torre? Di ba? Kasi sabi niya kanina sabi ni Senator Bato kanina, ginawa mo na lahat ng utos sa'yo, kung sino man ang nag-uutos sa'yo. Ha? Na umabot pa nga sa punto na lumabag na kayo sa batas. Ginawa mo pa rin. Tapos, tatanggalin ka lang din. Aba, medyo mabigat na bibitaw yun ni Senator Bato de la Rosa. So, ibig sabihin, yung gumawa sa'yo niyan, huwag mo nang pagkatiwalaan. Yung parang yun ang dating sa akin doon sa sinasabi ni Senator Bato de la Rosa. At ngayon nga, mga kababayan, tipid na tipid kung magsalita si Torre na halatang halata na meron talaga siyang sama ng loob. Pero, deserve mo rin naman yan, sir. Kasi, kung mali yung pinapagawa sa'yo, bakit mo susundin? Di ba? Bakit ka sumunod sa mga mali na ngayon, ikaw na ang napapalautan. Ikaw na yung sa'yo maibubunto ng lahat dito. Oo. Pwedeng sa iyo ibunto ng lahat ng mga kamalian at i-deny nila kasi katulad nito, si Claire Castro, ang lumalabas sa bibig ni Claire Castro para bagang nagkakaroon ng damage control dahil alam nila na maraming alam din kahit papaano itong si General Torre taging attack dog nga ito ni President Marcos Jr. at sabi ni Remulla, when you tell him to attack, he attacks. Di ba? Ang tanong. Pero, maghihintay pa rin tayo until na kung anong posisyon ang ibibigay sa kanya ng administrasyon ni Marcos Jr. At itatapat natin yan dito sa mga statement ni Claire Castro na pinakita natin kanina at binasa natin ngayon kung mabigat ba talaga, kung ano yon. And by that time, doon tayo magre-react kung ito bang trabaho na to ay mabigat talaga. Kung ano yung masasabi at opinion natin sa trabaho na ipapagawa daw di umano sa kanya ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. So siguro, dito sa issue ni Torre, last na muna to sa vlog natin sa issue niya. Balik tayo doon sa tunay na issue mga kababayan, yung nakawan sa gobyerno.
yung problema sa flood control project na walang habas na nakawan ng pera ng bayan. Okay? So, yan po ang susunod na upload natin. Pag-usapan natin ang mga kawatan sa ating lipunan na tunay na nagpapahirap sa ating bayan at sa ating mga Pilipino na umaasa na kaya tayo nagluluklok ng mga politiko para matulungan tayong maiangat ang buhay, pero sila pala ang nagiging pasimuno ng nakawan at nagiging pasimuno ng paghihirap ng sambayan ng Pilipino. Once again mga kababayan, magkita-kita po tayo muli at kung ano ang opinion nyo dito sa pag-usapan natin ito, i-comment nyo dyan, pag-uusapan natin yan sa susunod na video. Once again, this is Master Juday saying thank you. God bless you all. And to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat. Bye!